Nandito tayo sa isang area ng sagingan ni Pastor. Ito mga saging na to, ito yung kardaba o do sa Tagalog tinatawag na saba. Ito yung malalaking saba. Ayan o. Ang daming saging dito. Ewan ko lang kung ilang libo itong tinanim ni Pastor dito na saging. Medyo maganda ang dahon nito kasi umulan ng Biyernes tsaka Sabado. Kaya mapansin niya ang dahon medyo tumayo. Bago kasi umulan, nakalupay-pay ang mga dahon ng saging kasi sobrang init, tuyo ang lupa. At least nung pag-ulan ng Sabado-Linggo, medyo gumanda, tumayo ng kaunti yung dahon nila. Pero pagdating naman nitong ngayong Hunyo hanggang Hulyo and pasok na ng tag-ulan tsaka bagyo, sigurado buhay na naman to. Kaya lang kasunod niya sigurado marami na naman ditong kugon o yung damo. Yan ang cost of labor niya, maglilinis na naman. Ang huling batch nung tinanim ni Pastor na mga saging, ayan o, liliit pa. Malapit to sa ilog, yung boundary niyan. Kasi yan ang boundary ng lupa niyan. Yung ilog na yan, makikita nyo doon, may dike doon. Yung kabila na yan ng ilog, hindi niya na lupa yan. Ito lang dito. Ay, doon medyo masukal, hindi na nalinis, pero may mga tanim na din dyan, sigurado. Puno na ng saging to eh. Oh. Hirap lang tumubo kasi mainit ang panahon. Pero pagpasok ng tagulan, sigurado mag-boom ang tubo niyan. Biglang sirit ang paglaki niya mga yan. Yung karagtong nung huling tinanim na saging ni Pastor, no? Kahit dito sa baba, meron eh. Dahil ito parang catch basin to pag umuulan, matubig to. Ayan. Yan yung maliliit na puno. Kitang-kita nyo naman, oh. O, di ba? Dami. Ganyan kalawak tong hacienda ni Pastor. Ayun, oh, maliliit na puno pa. Pero yung sa likod ng coconut, malalaki na yan, eh. Ito yung huling batch ng tinanim niya.